Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog. Nako, si VP Sara, Vice President Sara Duterte, binanatan si Tamba. Kumbaga medya lang, medya lang. Let's say patutsada, no? Pero ito po'y mayroong kurot. May kurot sa muka ni Tamba. Kumbaga madiin na kurot. Talagang iindahin niya to. Ang tinutukoy ko po ay yung tungkol po sa ayuda. Yan po ang pinatatamaan ni BP Sara kay Tamba. Yung ginagawa ni Tambang pamimigay ng ayuda. So yan po ang ating pag-uusapan. Anyway, bago tayo magumpisa, paki-like muna ang video ito. At syempre huwag kalilimutang mag-subscribe. I-subscribe nyo na po ang channel na ito. So, umpisahan po natin sa video niya. Ito po'y press briefing kanina. Kanina lang po ito. At atin pong panoorin. Momborajo. Vice, good afternoon. Tuloy-tuloy pa rin ba yung magiging programa ninyo, yung pagbibigay ng ayuda possible next year, lalo pag ginigipit ngayon yung budget na hinihingi ninyo? Okay. Sa Office of the Vice President, sir, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, sir, hindi dapat ayuda ang binibigay sa tao na nangangailangan. Dapat Okay, putulin ko muna pero may karuktong pa yan. So malinaw, narinig nyo, no? Ang prinsipyo ni BP Sara o ng Office of the Vice President, hindi dapat ayuda ang ginagawa, no? Kung ikaw ay isang leader, hindi dapat ayuda. Simple lang po yan eh, no? Ang kailangan kung ikaw ay leader, yung pinamumunuan mo, dapat mapuno mo yung pangangailangan talaga nila. Ang tinutukoy natin dito, yung pinakamahirap, pinakakapuspalad. Yun naman talaga yung target na tinutulungan, di ba? Kasi yung mga middle class, kumbaga hindi na sila kasama sa ayuda eh. Yun talaga yung target eh. Kung ikaw ay leader, hindi dapat ayuda, no? Hindi natin minamasama yung ayuda, pero iba yung ginagawa ni Tamba. Kahit hindi naman nasalanta, namimigay ng ayuda. May purpose siya dyan eh. Pero ituloy muna natin yung kay BP Sara. binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay. Yun. Dapat binibigyan siya ng oportunidad para makapagnegosyo. Ayun. Dapat binibigyan siya ng oportunidad na makapaghanap ng trabaho. Iyon. Yun yung prinsipyo namin. Meron kaming ngayon na pinamimigay, ito ay Thanksgiving na mga grocery packs namin. Kasama na ito sa Christmas because tradition ng Pilipino ay gift giving during Christmas. Tama. Meron din kaming rice box. Binibigay namin ito sa individuals in crisis. Pero yung sabihin mo na tira bahala nga panghatag ng ayuda, wala kaming ganon sa OVP. We still believe, and it is our platform, and it is in our budget, good governance is the key to nation building. So, hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo na sa kapos na pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at sa safety and security and well-being ng tao. So kahit man noong ako ay mayor ng Davao City, we always endeavor to develop we always endeavor to implement peace and development instead of dole outs. Isa pa po sa ako ang kuan niya ng mga ayuda kay mura ba siya kana ganing insulto Uy. sa kawadon
sa tao nga murabag wala man ka si kumil kay mo manata mura din na ba sa pananaw nako ang trabaho sa gobyerno paniguradon nga dunay oportunidad ang mga tao kontra sa hatagan mo siya o dola. Okay. So yan po ang sinabi ni VP Sara. Talaga namang ang ganda ng sinabi niya, di ba? Instead of ayuda, bigyan mo siya ng opportunity. Ang sabi ni VP Sara, no? Good governance is the key to nation building. Hindi nasusolusyonan ng ayuda ang problema ng tao. Ganito po kasi ang gustong sabihin ni VP Sara. Kumbaga, sino bang mahilig mamigay ng ayuda? Sino bang pinatatamaan niya dito? Hindi ba si Tamba? Ganito lang ibig niya sabihin. Ang prinsipyo na sinasabi niya, kumbaga dapat ganito yung thinking ng bawat leader, no? Ay isang maayos na pamumuhay. Yun dapat ang ibigay mo sa mas nangangailangan, yung pinakamahirap na kababayan nating Pilipino. Doon ka tututok. So, unang-una na rito, yung pabahay. O, singilin ngayon natin yung pabahay ni BBM. Nasa na yung 6 million pabahay niya. Anyari. O, di ba? Now, bukod dun sa bahay, dapat may trabaho doon sa community. Or at least, babiyahe siya ng 1 oras. Maximum na yon. Dapat hindi na ganun kalayo eh. Dapat mga 30 minutes lang eh. Kung mas maganda, di ba? Makapag-create ka ng trabaho dun sa community. At livelihood, meron pong magnegosyo taday ang OBP. Livelihood, negosyo, yan yung sinabi niya kanina. Doon naman sa trabaho, pwede kang mag-invite ng investor na makapagtayo doon ng pabrika. At least malapit yung trabaho. Yan yung mga kailangan, ano? Bukod sa tubig, kuryente, internet, dapat meron. Kukumplituhin mo nga po eh. Meron ako naalala yung pinuntahan ni BP Sara, yung nag-beach. Nag-beach daw siya, di ba? Nag-binas siya dyan. Kalagwas. Di ba? Sa Bicol yun, no? Kamsur ba yun? Yung may magandang beach. Naalala ko sinabi niya, miniting di ba niya yung parang barangay doon or komunidad doon. Miniting niya at napag-alaman niya na wala pa silang patubig. Meron silang kinukunan tubig, parang balon yata yun, at pinuntahan niya, tinignan niya. So yun yung mga problema. Wi-Fi, wala pa doon sa Kalagwas. Kuryente, ewan ko. Dapat kukumplituhin mo yun. Bukod doon, education. Kung meron may eskwelahan na, may elementary, may high school, may college, pero kung merong kakulangan, pupunuan mo yun, no? Bilang leader. At dagdag na natin yung hospital, healthcare. Dapat masigurado natin na meron silang tatakbuhang kahit health center para mabigyan ng first aid sa kamo itakbo sa ospital, di ba? Yung market, palengke, dapat available. Yung sinabi niya, peace and development. Ayun ang maganda, yung safety ng mga tao. Eh kung ikaw ay leader, tapos pag okay na lahat yan, dapat hindi binabaha. Doon na nagkaroon ng malaking problema. Bicol alone, ilan ang budget? 62 billion. Ayun, binaha. Lampas hanggang bubong. Nasaan na yung budget na yun? Wala na. Naibulsa na. Naibili na ng helicopter at a private jet. Wow. Napakarangya ng buhay, no? Ang sarap ng buhay. Sana bumagsak yung helicopter niya. Oo. Sabihin natin, masama ako. Panalangin ko lang.
Ang sinasabi ni BP Sara, yung livable and healthier environment. Yun dapat ang prinsipyo mo. Yung active and hospitable community. Yung standard quality and better community. Lifestyle. Hindi ba? Yan yung magaling na leader. Dito naalala ko naman yung interview nung parang hari yata ng Dubai yun. Ano yun parang trending yun na interview 'Di ba? Parang maikling interview lang. Anong sabi nung hari ng Dubai? Ang sabi niya, gusto niya sa mga nasasakupan niya mga tao, ang gusto niya, best education, best hospital, best doctors, best. Yun ang maririnig mo sa kanya. Gusto niya the best para sa mga nasasakupan niya mga tao niya, pinaghaharian niya. Hindi ba't maganda yan? Oh. Yun ang dapat. Dapat ibigay mo yung the best sa kanila. Yan dapat ng leader. Ganyan dapat. May sinabi si BP Sara, parang nainsulto mo pa yung binigyan mo ng 5,000 and tapos alis ka na. Alam nyo, naalala ko na naman yung mga ngisda. Di ba nagpunta yung mga tambalalay doon? Mga alalay ni Tambaloslos. Di ba? Yung mangingisda hindi na makapangisda sa Scarborough Shoal. Yun ang gusto nila May isang tumindig doon at na matapang na sinabi, yung ayuda nyo, band-aid solution lang yan. Hindi naman talaga ang tawag na to, hindi naman talaga nasusolusyonan ng ayuda. One-time ayuda, yun ang matindi nun. One-time ayuda lang ang problema ng mga tao. Alam nyo, nasa isip ni Tamba, kaya siya nagbibigay ng ayuda para sa 28, maaalala siya. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Yung mangingisda, hindi natin makalimutan yun. Band-aid solution lang. Ang gusto nila, makapangisda sila. Kung iibahin naman nila yung routine nila, maghahanap sila sa bayan ng trabaho, hindi yun Hindi yun ang kinagawian nila At kumbaga, magkano lang ang kikitain niya ron, babiyahe pa siya sa bayan, wala namang trabaho doon. Dapat binigyan ng livelihood program, binigyan ng trabaho. Yun ang importante. Binigyan mo lang ng 5,000, sabay alis na. 'Di ba? Habang nagmi-meeting yung mga congressman doon, mga tambalos-dos doon. Panayang banggit kay speaker, ito po yung mula kay Speaker Marte. Ayop na yan. Kala mo galing sa pera niya. At mula po kay President, ganito. Panayang banggit. Sa hinala ko, mas kumita pa yung mga congressman dun Kasi nung namigay si Tamba sa Cavite, di ba narinig natin sa mga congressman doon, bumabaha ng pera. Cavite yata yun. Kung bumabaha, yung gumaganon siya. Bumabaha si Luis Tre yata nagsabi Virgil o Luis Tre, bumabaha daw ng pera. 1 bilyon ang pamimigay ngayon. Sa loob-loob 1 bilyon. Kung sa 5,000, kinumpute ko Kung sa 5,000 kada tao, abay, 200,000 yun kada tao. 1 bilyon Kung titignan mo yung crowd, tinignan ko yung crowd parang wala pang 10,000 yung crowd Sabi, sa tingin ko, 5,000, marami na yung 5,000 Kasi 2 row lang na ganun 1 bilyon? Ang alam ko, 5,000 isang tao Yan yung sinabi sa interview ni Ted Filon na taga DSWD. Karaniwan 5,000. At pare-pareho daw. Yan yung interview ni Ted Filon. Ngayon, nung mga unang ayuda ni Tamba, 10,000 daw pinamimigay. Pero nakarating dun sa senior citizen. Pagdating sa kanya, 2,000 lang. Ay kinatkong na ng mga mayor, ng mga congressman. Ang lupit, di ba? Napakalupit ng mga politiko sa atin. Sabihin natin 10,000. Dapat
merong crowd doon na 100,000. Kung 1 billion ang pinamimigay. Kaya parang ginagawa nilang bobo talaga ang Pilipino eh. Ang tanong, ano ba ginagawa ni Tamba talaga? Araw-araw nyo bang nakikita siya sa Congress? Di ba? Hindi naman. Makikita mo na lang siya na pag mamimigay na ng ayuda eh. At minsan may interview siguro. doon na lang natin siya nakikita eh. Sino bang nagpapagod talaga sa pamimigay ng ayuda na yan? Ang nag-a-assess niyan, alam ko, DSWD. I-assess ng DSWD. Ang papel lang ni Tamba, mula sa likod o kaya mula sa harap, tatawagin siya, sabay patutugtugin yung kanyang campaign jingle, Ayan, tumuto si Martin, ganun yata yun. Hindi ko alam yung kanta niya. Pero meron siyang jingle, Ayan, tas kakamay, may isang magpapapicture, wala na, isa lang. Tas pag akit saan, doon sa pamimigay ng ayuda na yun, ano effort niya ron? Isipin niyo mabuti. Wala siyang effort doon. Ang effort niya lang, yung kung paano yung appropriation budget. Madali lang yun. Dalawa lang sila ni Saldico gumagawa nun eh. Madali lang yun eh. Ano talaga yung effort niya doon sa pamimigay ng ayuda? Yung DSWD ang kumikilos dyan. Hindi siya nagpapagod dyan. Hindi siya nagpapawis. Wala siyang masyadong utak na ginagamit, talino na ginagamit dyan. Wala siyang effort dyan. Wala. Sa Congress, hindi mo rin siya makita. Ano ginagawa ngayon ng mga tambaloslos sa Congress? Diba? Mag-hearing. Ano pa? Mag-hearing. Ano pa? Mag-hearing ulit. Puro hearing. No? Dapat meron man lang kahit oversight committee yung ginagawa ng Senado ngayon. No? Inaalam nila yung implementation ng mga bawat departamento. Halimbawa, Department of Agriculture. Kamusta yung implementation nyo sa ganito? Dapat chine-check nila. No? Halimbawa, sa DPWH, Department of Health. Yan, mga importante yan. Dapat yung oversight function, oversight committee, pinagagana nila, hindi eh. Puro Duterte. VP Sara Duterte. Digong Duterte. Puro yun ang ginagawa. Diba? I-oversight man nila yung Department of Education noong panahon ni VP Inday Sara. Yun ang i-oversight nila. Puro Duterte. Di ba't ang daming pangangailangan? Palagi na natin binabanggit yung kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho. Dapat yun ang mga... Pero wala eh. Wala talaga. Hanggang 2028 yata ang gagawin lang ng mga tambaloslos, mga crocs sa Congress, ay imbestigahan ang mga Duterte hanggang 2028. Yan lang po yata ang gagawin eh. So, yung mga tao na kumbaga makikita natin sa ibang video, no? Ay, tuwan-tuwa sila kay Tamba, no? Iboboto kaya nila yan? Sana naman wag silang kaya lang, ganun talaga eh. Meron talagang laging nakanganga. Nakanganga lang na gano'n. Wala eh. Meron talagang taong ganun eh. Nabalitaan pa natin kanina, yung Chief of Staff ng OBP, kinontempt daw ni Castro. Si Castro na terorista, NPA, convicted, at yung lawyer na Chief of Staff, lawyer yan Ewan ko, hindi ko napanood eh. Ayaw ko nang panoorin. Boring eh. Wala nang kwenta eh. Lawyer, Chief of Staff, kinontempt. Yan siguro ang script, no? Let's stick to the plan. Yan ang plan.
At dun sa pagka-contempt noon, kulong yon sa ano, sa Congress. 'Di ba? At baka dun takutin yan dun. O kaya i-blackmail yon, o kaya yung bang tatakutin talaga. Hawak namin pamilya mo, baka may magagawin kami. Yung tipong sindikato ang dating. Basta gawin mo itong gusto namin. Sundin mo to. Gawin mo yung pinagagawa namin. Yun ang mahirap doon. Kaya mahilig sila mag-contempt. Ngayon, gabi na. Baka kinakausap na nila yung chief of staff na yun. Diba? Pero hindi sila ang kakausap doon. Pero nung nakaraan pala si Dan Fernandez, no? Saka si Abante. Kinausap si Grijaldo. Pero nung una, may babae na kumakausap sa sa mga na-contempt. Yan talaga yung gawain nila. Only in the Philippines, no? Isang NPA terrorista convicted. Kala mo kung mag-contempt contempt yung isang lawyer na maganda naman ang ginagawa sa OBP. Grabe. So, sabi ni BP Sara, kapag may manghihingi daw ng ayuda doon sa OBP, 'di ba nire-refer nila sa DPWH, no? Ito po yung yung trabahong parang pangtamad na trabaho eh. Yung ayuda na yan. Pangtamad talaga yan eh. Kita mo wala naman talagang effort si Martin diyan. After ng bigyan ng 5,000, one time, big time, wala na, okay na, quits na tayo, okay na yun. Maaalala mo na siguro ako sa 2028. Ganun yun. So, lahat ng napamigay na ng pera, hindi mo naman alam kung saan dadalhin. Halimbawa, 5,000 o 10,000 sila. Nabigyan ng tagpa 5,000. Ang alam ko, meron dyan, magpapariband. Di ba? 5,000 to, pwede na akong magpariband. Yung iba naman, inuman na yan. Bili tayo MP. Bili tayo ng Red Horse. Yung iba naman, sugal. Isusugal. Hindi lahat yun. Hindi lahat yun mapupunta sa maganda. Sa bisyo. Sa pagpapaganda yun. Maaari mapunta sa pagpapaganda. Pang-reban. Kaya, hindi yun makakalutas ng problema eh. Yung pamimigay ng ayuda talagang band-aid solution lang yan. Ngayon, kung ikaw naman ay nasakuna o nasunugan o nabaha, di ba? Nabaha. Yung bahay mo bubong na lang natitira. So, iipunin kayong mga binaha, dadalhin kayo sa public school o kung saan naman ang tawag ba nun? Yung center, yung ano ba tawag nun? O yung pinaglalagyan sa mga tinamaan ng bagyo. Ano bang tawag na? Basta yun na nga yun. Kalimutan ko. Doon, pag nandun ka na, siyempre ibibigay yung pangangailangan mo doon. Kaya, ito yung mga relief goods. Una, tubig, pagkain, mahihigaan mo, kumot. Yan yung mga pangunahing pangangailangan. Yung personal kit, hygiene kit, gamot. Yan yung mga basic, di ba? Pag mayroong sakuna, pag may mga nangyari, pero si Martin nag-mall tour, wala namang bagyo, wala namang lindol, di ba? So, yan yung yun yung ginagawa niya para maalala mo sila, para maalala mo si Tamba sa 2028, nabigyan ka ng 5,000. So, bago pa noon, yung video na to, bago pa niyan, natanong naman yung Mindanao Railway. Maganda rin yung sagot ni BP Sara dito. Sabi ni BP Sara, ito yung kinasasama ng loob niya. Ito yung usapan bago siya napapayag na tumakbo bilang katandem ni BBM. Continuation o continuity at unity. Unity nga asan na yung unity ngayon? Wala na. Asan na yung continuity?
May nagtanong kasi, yung Mindanao Railway, napakaganda sana niyan. Hindi na naipagpatuloy. Bakit? Ito ngayon ko lang napag-isip-isip. O, di ba sino yung may hawak o may power of the purse? Hindi ba si Tamba? No. Ito ba ipinatigil ni BBM? Itong Mindanao Railway na to? Ito po kasi ay project ng gobyerno to na ngayon ay unappropriated. Hindi po nalagyan ng budget. Iba po yung mga project ng subway ni Pangulong Duterte. Japan po ang funded niyan. Ganun din po yung tunnel road sa Davao. Yung Panggil Bridge na natapos na, nakaraan. Yan po ay Korea naman. Pero yung ang nagpupondo yung gobyerno talaga, kagaya nitong Mindanao Railway, eh hindi po binigyan ng budget ni Tamba. So, ang naiisip ko, si Tamba talaga ang nagkokontrol. Hindi si BBM. No? Kasi, ito yung naumpisahan sa Pangulong Duterte o nakaraang Pangulong Duterte. Pag pinagpatuloy yung Tamba yan, maaalala si Pangulong Duterte ng mga tao. Walang iniwan po yan sa Dilawan kay Cory Aquino. Hindi pinagpatuloy ni Cory yung ibang mga project ng mga Marcos kasi ayaw ni Cory na maalala ng mga tao na kay Marcos yan. Yan ngayon ang ginagawa ni Tamba. Ayaw niyang maalala ng mga tao si Pangulong Duterte dahil alam niya mayroong isang Duterte na pwedeng tumakbo sa 2028. Kaya yung lahat ng mga project na yan na naumpisahan ni Pangulong Duterte, marami yan, may mga kalsada, marami yan. Hindi na binigyan ng budget ni Tamba. Kasi nga, for 2028, yan ang pinaghahandaan niya. Lahat yan, pinaplano. Kaya nakita agad yan ni BP Sara. Ako parang ngayon ko lang na-realize. Hindi yan pinahinto ni Bongbong. Si Tamba ang nagpahinto dyan. Duisit talaga, di ba? O ewan ko kung makuha niya yung taga Mindanao. Yung subway, hindi na nila pinakialaman. Sa Metro Manila naman yan. At sa Metro Manila, ang Duterte, medyo halo-halo na. Ang pinakamarami yata sa Metro Manila, mga Dilawan eh. 'Di ba? O sabihin natin NCR. Yung mga Pinklawan, maraming botante si Leni rito eh sa Metro Manila. Siyempre, meron din diyan mga Pulawan. May mga Duterte rin dito, siyempre, hindi mawawala. Pero hindi natin masasabi na malakas ang Duterte rito. Malakas talaga sila sa Mindanao. Pangalawa sa Visayas. Pero sa Luzon, medyo mahina. Pero hindi mo masabing mahinang-mahina, no? So, ang sinasabi ni BP Sara, good governance is the key to building nation, no? Wala tayo nakikitang good governance either kay Tamba at kay BBM. Wala eh. Kumbaga, hindi yan ang priority nila. Wala silang ganong klaseng prinsipyo. Kanya, kung meron tayong dapat sisihin, ay tayo. Tayo bumoto eh. Di ba? Ang malas. Ang malas. Kung minsan sinisisi ko yung mga appointees ni BBM, tapos marirealize mo, binoto ko nga pala si BBM. Ha? Binoto ko nga pala. Matatahimik na lang ako eh. Kasalanan ko rin. Anyway, wala talaga. Hindi ko alam kung paano napahintulutan ito ng may kapal.
Ang naisip ko na lang, baka siguro inupo siya dyan para malantad yung kanilang totoong kulay. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. Next time po. Alam. Bye.